Paano tayo mananatiling puno ng pag-asa sa buhay? Alamin sa last part ng ating series na Pag-asang Panghabang Buhay. How can we remain hopeful? Hope is one of the marks of a true Christian. Hope is the expectation that God will fulfill His plan for all His children in the new heaven and the new earth. Hope is the assurance that everything wrong in this life will be put to right when Jesus returns to reconcile the world to Himself. And while we wait for that glorious day, we can remain hopeful. How can we remain hopeful? Unang-una, make sure na may relasyon ka sa Panginoon. Only He is our living hope. Siya ang nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo to save us from sin and eternal doom. Siya lang ang makakapagbigay sa iyo ng isang buhay na masagana at ganap, at ng buhay na walang hanggan. At siya lang ang nangakong lagi mong magiging kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Kalawa, let the Word of God encourage you at all times, in every situation. Maglaan ng oras daily sa pag-meditate ng Scripture. Ano mang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo at para tayo ay magkaroon ng pag-asa. Isa puso ang mga pangako sa Bible para sa iyo at sa lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos. When you feel down and discouraged, go to the book of Psalms. Gawin mong personal prayer ang mga tula, iyak, sumbong at lament na isinulat ni Haring David at ng iba pang psalmist. Ikatlo, trust the Lord in everything. Your plans, your challenges, your problems, your struggles. He is faithful. Sabi nga ni Apostle Paul, natitiyak kong ang mabuting gawang sinimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Mabuti, marunong, at makapangyarihan ang Diyos amang nagmamahal sa iyo. Let's pray. Lord Jesus, salamat po sa matibay na pag-asa na sa iyo lamang matatagpuan. Ngayon at sa araw-araw, bigyan mo po ako ng matatag na kalooban na ipahayag at gawin ang lahat ng mabuti, all for your glory. In Jesus' name, Amen. May kapamilya o kaibigan ka bang nawawalan ng pag-asa sa buhay? Bisitahin siya o imbitahang magmerienda. I-encourage siya from the Word of God at ipag-pray. Aluwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin. At dahil sa Kanyang kagandahang loob ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag ninyo at maisagawa ang lahat ng mabuti. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 to 17. Maraming salamat na sinamahan ninyo kami ngayon. Kita-kits ulit tayo bukas. I'm Jamie Santiago Manuel.